So ngayon makikita mo talaga na ang taong bayan na mismo, ito na po ay senyales na ang taong bayan ay sawang-sawa na at hindi na naniniwala sa kanila at sa kanilang mga naratibo. Kaya nga, kung titingnan mo, yung trust ratings, yung performance ratings, at saka, pinaka-importante, yung presidential preference rating ni VP Sara ay patuloy pa rin na nasa taas. At ni minsan ay hindi tumalab itong kanilang multi-billion peso demolition job against the Vice President, Admar. This time, makakausap natin, magkulukabildo ta kauban ang political commentator diha sa Sugbo, si Bay Ibi Hugalbot. Bay Ibi, mayong gabi Admar, ang imong makauban. Mayong gabi, Admar, at magandang gabi sa lahat ng inyong mga viewers. Opo, unahin lang muna natin dahil kayo po ba ay, kasi meron akong nabasa na opinyon ng isang abogado na nanindig daw yung kanyang balahibo dahil lalo na yung unang impeachment hearing bago nitong nakalipas lang na impeachment. Nung nagsalita itong si Madriaga, bago pa man nagsalita ang defense team ng pangalawang pangulo, may kaugnayan sa impeachment na kanyang kinakaharap. Grabe na yung pagdepensa to the point na sila pa yung nagbusisi. Sila na yung mga nag-compare, sila na yung mga nagdepensa talaga, parang sila na yung naging forensic at kung ano-ano pa. At saka initong latest, yung mga statement, yung kagaya doon sa deposit daw sa bangko, na napag-alaman na yung bangko pala na yun, na branch na yun, ay hindi pa naitatay during that time na sinabi nung date na yun dahil tinatayo pa yung mall na yon. Anong masasabi niyo po dito, Bay Ibi? Alam mo, Admar, dito talaga natin nakikita na mulat na ang taong bayan at hindi na madadala sa mga drama at mga script na sinusulat nitong administrasyon na ito, no? At tama ka, no? Na we've learned that sa panahon ni former President Duterte, we've learned that when this administration started their demolition job against the Vice President noong 2022. In fact, even as early as December ata of 2022, parang narinig na natin na ganun yung patutunguhan ng unit team. At nakita din natin yan nung impeachment. In the 19th Congress, nakita natin yung kidnapping ni former President Duterte. Nakita na rin ng taong bayan yung resulta ng 2025 national and local elections, no? So kaya yung mga nasa puso talaga na walang bayad at yung iba nga hindi na natutulog sa kaka-research at pagkukumpara doon sa mga datos na pinalabas nila doon sa dyan sa Committee Injustice hearing, para bang the people now is taking the law into their own hands na ganito karami at ganito kalalim ang suporta ng isang Vice President Sara Duterte na nakita naman natin in 2022 kung saan ibinoto siya ng 32 million. At yung mga netizens na tumulong nga para idepensa si VP Sara, ilan lang yun sa 32 million na bumoto sa kanya in 2022, Admar. Opo, tapos ang naratibo pa nila na ang taong bayan daw ay talagang gustong-gusto na mangyari ito, ma-impeach, wala na raw sumusuporta sa mga Duterte. Pero mapapansin natin ang tagal na nitong paninira since na nagkaroon ng nawala na ang unit team, early part parang ng administration. Tuloy-tuloy yan iba't ibang klase ng nababanggit nila na panggigipit hanggang sa kasalukuyan. Yes, may mga pagbaba doon sa halimbawa sa mga survey. Pero kung tutuusin mo, grabe pa rin yung parang kagaya sa panahon ni PRRD na napakadami, hindi naman napakarami, siguro ang description natin, maingay. Naging maingay sila sa pagtulig sa dating Pangulong Duterte. Pero bumaba siya na may pinakamataas na grado, mas mataas pa ata doon kaysa doon sa pag-upo niya, by Ibi. Yeah, pero ang partida doon sa panahon ni former President Duterte, Admar, if you have to remember, walang panggigipit sa media, walang panggigipit sa mga social media critics.
no? Di katulad ngayon na talagang grabe, sobra-sobra yung panggigipit. Balikan na lang natin yung 19th Congress na Quadcom hearing. So ngayon makikita mo talaga na ang taong bayan na mismo, ito na po ay senyales na ang taong bayan ay sawang-sawa na at hindi na naniniwala sa kanila at sa kanilang mga naratibo. Kaya nga, kung titingnan mo, yung trust ratings, yung performance ratings, at saka, pinaka-importante, yung presidential preference rating ni VP Sara ay patuloy pa rin na nasa taas. At ni minsan ay hindi tumalab itong kanilang multi-billion peso demolition job against the Vice President, Admar. Opo, no. And dito po sa ano naman, sa naging recent na sa impeachment hearing, na pinamumukha nila na bilyonarya ang pangalawang pangulo. Yet maraming nagdedepensa sa kanya, lalo na yung mga nakakaalam doon sa inflow, outflow na yan. Bakit ba kasi sinuma total yan? Pareha lang din naman yan. Ang mahalaga dyan kung magkano ba ang nasa loob talaga ng bangko. At saka yung statement din niya na ang mga magnanakaw hindi sa bangko, yung pera hindi nasa bangko kundi nasa mga maleta by EB. Tama, no? Kasi kaya nga hindi naniniwala yung mga Pilipino kasi yung magnanakaw hindi yan nag-iiwan ng sinatawag na paper trail. Kaya nga mali-maleta at nakakash yung kanilang mga transaction. Admar, if you remember, no, na billion-billion ang cash na transactions nila, no. Pangalawa, ang Pilipino, no, kahit man na very low ang penetration natin, yung mga mga social media personalities, karamihan naman sa kanila may experience doon sa bangko. Karamihan sa kanila may experience sa kanilang munting negosyo. Yung iba dyan nagsa-side hustle, yung iba dyan sa kanilang social media platforms. Nakikita nila yan na iba talaga yung transaction against the actual balance. Kasi nga, yung transactions, ano lang yan parang ledger recording magkano ang lumabas, magkano yung pumasok. Hindi distinctive na yung pera na yon ay iisang pera. Kaya nga, sinasabi nga nila, halimbawa, ako, may negosyo ako, halimbawa, karinderya. Yung karinderya ko, halimbawa na lang, 5,000 pesos a day yung aking benta. So, at the end of the day, idideposito ko. Or probably in the middle of the day, idideposito ko sa bangko. Okay? So, that's 5,000. Kinabukasan magwi-withdraw ako sa aking ATM kasi pupunta ako sa market, no, at bibili ng mga sangkap, another 5,000. Yung the same 5,000 will now be reflected as 10,000. Kasi transaction pinasok ko yung 5,000, kinuha ko ulit yung 5,000, that's 10,000 pesos worth of transactions, an inflow and an outflow. Hindi yun, pero ang natitira, halimbawa, sa iyong bangko, nung winidraw mo yung 5,000, yung original balance was 100, ang natitira na lang talaga in reality, yung balance mo, bank balance mo, after the withdrawal, it's just 100 pesos. So, you see the disparity now? 10,000 worth of transactions as against the actual balance of 100 pesos. Ganon yung sinabi nila doon sa hearing. Opo, lipat naman tayo dito sa naging recent statement naman ni dating Speaker Romualdez. Anong basa mo kung babasahin mo yung kumbaga yung in between the lines? Magkakalaglagan na ba? Parang gano'n, no? Pero ako'y hindi rin naniniwala, Admar, kasi hindi niya pinangalanan ng direkta. Itong si Bongbong Marcos, hindi niya pinangalanan yung kanyang bata na si former DBM Secretary Amena Pangandaman na siya ngayon ang nasa gitna, sa sentro ng oral arguments doon sa GAA, doon sa Supreme Court. Kasi parang nilaglag siya ni Soljen Berberabe dahil sinabi ni Berberabe na parang mukhang, sabi pa nga ni Justice Leonen, parang mas co-equal or mas powerful pa yung DBM Secretary dahil nga pwede niyang, without the authority of the President, pwede niyang i-release yung SARO patungkol doon sa unprogrammed appropriations. And we all know na si Amena Pangandaman, siya yung nag-introduce, no? At siya yung si bata ito ni Martin Romualdez. Si Bersamin hindi niya pinangalanan. Ang pinangalanan lang niya is number one, si Saldico at yung former Senate President na si Chis Escudero.
So ako po ay hindi po ako masyadong sold out, although nakita ko kasi yung kopya ng complaint against Martin Romualdez Alzaldico na tinatrabaho ngayon ng ombudsman. I don't know bakit hindi pa rin na-file or na-file na ba yun, because when I looked up the Sandigan Bayan website, nakadakit na. At pero yung hiningi nila is precautionary hold departure order at inisyu na nga ng Sandigan Bayan. Yung PHDO only means na mayroon kang hold departure order in a preliminary investigation level pa. Wala pang actual criminal information na na-file sa Sandigan Bayan. Otherwise, it will be a regular HDO, no? A hold departure order. So, tingnan natin at naglabas nga yung Court of Appeals kanina din ng freeze order doon sa mga ari-arian nitong si Martin Romualdez. So let's just see. Ako ay agnostic ako dito. Pinapakinggan ko yung magkabilang panig at yung next moves, no, ng mga involved dito, Admar. But again, para bang medyo nabubuhayan tayo ng loob, pero hindi lang natin itataas masyado yung ating expectation. Opo. Pero suma total or meron ka bang duda na pag-amin din yung mismong kanyang pahayag? Kasi nabanggit niya, hindi ako mastermind. Huwag niyo akong gawing scapegoat. Pag-amin ba yun na meron talaga na issue ng korupsyon? Hindi lang siya yung mastermind. Parang gano'n na nga, no? Advar, no? Parang indirectly inamin niya. Kasi kung ipagtatagpi mo yung kanyang statements, ang sabi niya, I will not be the scapegoat of somebody's corruption. At ang pinaka-importante doon, ang sabi niya, if I fall, we all fall, no? Kung malaglag ako, ilalaglag ko kayo. At ang sabi niya, marami akong nalalaman sa administrasyon na ito. And in fact, sabi pa nga niya, even in the previous administration. So, ibig sabihin, it's not a tacit admission, but it's an implied admission na involved siya sa kurakot dyan sa budget natin, pero hindi siya yung mastermind at alam niya na, at parang sinasabi niya na marami pang mga personalidad na involved dyan. Sinasabi, yung nabanggit mo nga sa reklamo, yung mga pahayag ata ni Gutesa, tama ba? Yan din yung sinasabi nila. Do you think na pagbibigyan na ngayon na makapagsalita or may imbestigahan na rin yung tinaguriang Brave 18, or magdadalawang isip pa rin sila kasi yes, nababanggit nila si dating Speaker Romualdez, pero marami pa silang mga nabanggit doon na yung 18 na Brave 18, baka sumabog, magre-ricochet na naman sa kanila imbis na meron na sila ilalaglag, baka babalik sa kanila. Kaya nga, Admar, no? Kaya nga medyo nabuhayan tayo ng loob kasi when I read through the complaint, no, ng kay Martin, ginamit nila ang portion of the Gutesa affidavit at testimony doon sa Blue Ribbon Committee. At ginamit din nila yung statements, hindi nila kinote direkta yung affidavit ng 18 Marines, but kinote ni Boying Rimulya or doon sa kaso, no, doon sa dokumento, yung dalawang kasama ng Brave 18. Meaning to say na binibigyan nilang bigat ngayon yung affidavit ng Brave 18. Ang problema, very selective sila. Ang kinukuha lang nila is the portion of the affidavit, and in Gutesa's case, a portion of his testimony na magre-reinforce sa kanilang naratibo against Martin Romualdez and Zaldico. That's why tama nga si Martin at ako din, ganito din yung pananaw ko, na Martin and Zaldico are being framed to be the fall guys in order to shield the real mastermind, which I think and I believe is Bongbong Marcos. Opo, no? Kasi halimbawa, doon sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte recently lang, meron pala doon nagbigay ng testimonyo, nagbigay ng mga aligasyon na yung kanilang mga affidavit ay mga ilang araw lang bago parang hindi yata nabusisi, hindi rin nabigyan ng panig ang kampo ni Vice President. Yung Brave 18 matagal na na naglabas ng ebidensya, naglabas din sila ng affidavit, handa nga sila kung bubusisiin sila.
Pati yung mga nabanggit din ni Gutesa, nagko-corroborate doon sa mga testimonya nila. Pero ang nangyari, iba yung treatment doon sa Kamara. Pinagbigyan agad yung mga nagsalita kahit na yung iba pa nga, supplemental lang, ilang araw lang bago ano. Pero dito sa Brave 18, tinanong yung sino yung nagnotaryo, tinanong yung sino yung mga witness, kaninong mga sasakyan yung ginamit doon sa press. Hindi naman yun yung laman ng kanilang mga aligasyon at ang punto po nila, by Ibi. Tama, no? At they have submitted to the scrutiny of the NBI. Kung kasi, 'di ba, if you remember, meron silang subpoena doon sa NBI to really determine yung true identity nitong Brave 18. At nag-submit na sila. Pumunta na sila doon. Meron ng affidavit, meron ng resulta ng investigation ng NBI. Ewan natin ano na yung resulta noon. Because I really thought na pagkatapos ng validation ng NBI, yung affidavit nila na nasa ombudsman na ngayon ay uusad na. Pero parang hindi, no? At instead, yung mga Madriaga at si Trillanes ang binigyang avenue ngayon doon sa impeachment hearing ni VP Sara Duterte, which we have to say and admit na klarong-klaro talaga na this is all in their efforts to destroy the credibility of VP Sara Duterte. Huling topic na lang po, by EB, yung recent naman na aksyon ng Korte Suprema doon sa petisyon para doon sa medical, mental check-up, pati na yung hair follicle drug test ng Pangulo kasi kini-question nga yung kanya. Matagal na pala itong matagal na palang last year pa ata ito na tawag nito before pa yung kanyang pagja-jumping jack. Ano bang basa niyo po rito? Well, I think ang Korte Suprema now ay nakikita na nila at parang gano'n na rin, no? Parang tulad ng mga Pilipino kasi apektado din sila sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Parang sawa na rin sila, no? At parang naririnig na nila at parang medyo siguro sa tingin nila ay the voice of the people is growing louder to demand na is-subject sa neuropsychiatric at hair follicle drug test si Bongbong Marcos, no? So again, this is a case, a public interest case, and mind you, Admar, no? Hindi isang division ng Supreme Court ang nag-order ng comment. Ang entire Supreme Court and Bank, yung buong Korte Suprema, ang nagbigay sa kanya ng order na magkomento or sagutin yung petisyon na inihain ata nila ni former congressman or incumbent congressman pa ba ngayon si Congressman Pantaleon Alvarez. Hindi na. So yun, no? At yan po ay isang palatandaan na ang Korte Suprema ngayon ay meron na ang pagdududa din, no, sa totoong kalagayan ng ating Pangulo. Kasi nga yung Korte Suprema kasi hindi yan tumatanggap ng kung ano-ano lang ipa-file mo diyan. Kaya minsan nga ang daming fina-file sa Korte Suprema ay hindi talaga tinatalakay. Pero ngayon kasi ilang beses na nagdi-deny, ilang beses na pinabulaanan, walang nangyayari, ganyan-ganyan. Pero ngayon, ang nagsalita na yung Korte Suprema, meaning to say, this is now a public interest case, and this is also one of the issues na titingnan natin in the future. Kasi meron silang 10 days lang na non-extendable, which probably falls sometime in May ba yun? Business days? Ano yung sagot nila? At may interview si Ralph kanina doon sa Batangas, yung sinisinghot nilang ni Marcos yung bigas, tinanong siya at magko-comply at sasagot daw sila sa comment na hinihingi ng Korte Suprema. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, by EB, related pa rin sa Supreme Court, umuugong yung yung planong impeachment daw kay as Senior Associate Justice Leone na kung matatandaan natin, grabe yung himay doon sa mga iba't ibang mga issue po, lalo na involved ang gobyerno.
Yun na nga, no? In fact, hindi lang yung impeachment, parang sinisimulan na rin nila ang demolition job against Senior Associate Justice Marvic Leonen because he is the most senior and the most qualified na magiging next Chief Justice when the current Chief Justice, the incumbent Chief Justice Sismundo, will be retiring in November. So, parang binabahira na nila ngayon, hindi man nila ma-impeach, pero gusto nilang ipagbukha doon sa Judicial and Bar Council na marumi itong si Leonen at hindi siya karapat-dapat na maihalal or mai-appoint bilang punong mahistrado ng Korte Suprema, Admon. Baby, dagang salamat sa imong oras ug higayon sa sunod nga higayon, amping sa kanunay. Daghang salamat. Mayong gabi, Admar. Amping pod. Si Ginoong Ibi Hugalbot, isang political commentator po mga kapartner, na pag-usapan natin samot-saring issue, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung naging pahayag o recent statement ni dating Speaker Romualdez, pati na rin yung oral argument dun sa Supreme Court at iba pa mga kapartner.